Praise the Lord, isang mapagpalang umaga sa inyo mga minamahal. Nais ko pong ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa Bible prophecy. Ito po ay patungkol sa fifth trumpet na pinatunog na ng anghel ng Diyos. At ito po ay nangyari na. Meron po tayong 7 trumpets sa Book of Revelation na kung saan ang 5 trumpets ay nangyari na at yung 2 trumpets ay hindi pa nangyari. Ngunit anytime, yung 6 trumpet ay mangyayari na sa ating mundo. Kaya mga minamahal, nais ko po makinig kayo ng mainam at tayo ay mag-uumpisa na. Praise the Lord. Basahin po natin ang Revelation chapter 9 verses 1 and 2 ng King James Version. Sinasabi po rito, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit." Mga kapatid, in 1990, si Saddam Hussein, ang presidente ng Iraq, ay gusto niyang lusubin ang Kuwait upang makuha ang deposito ng langis doon. Ang Kuwait ay napakayaman sa langis, mga kapatid. Although ang Iraq ay mayaman din sa langis, pero mas gusto niyan yung malaking deposito ng langis upang sa ganoon ay maging pinakamayaman siya sa buong daigdig. Gusto niyang mayaman na mayaman siya. Siya ang magiging pangunahing power sa dako ng Middle East. At dahil dyan, meron siyang pangarap na i-rebuild ang Babylon. Gusto niyang buhayin. Gusto niyang maitayo uli ang Babylon na katulad ni Haring Nebuchadnezzar noong panahon ng Old Testament, way back 586 BC. Na kung saan ay nilusob niya ang Jerusalem para maipakita na siya ang pinakamakapangyarihan sa buong daigdig. So ganun din ang gusto ni Saddam Hussein, na siya ang magiging makapangyarihan sa buong daigdig. Kung kaya't gusto niyang lusubin din ang Jerusalem pagkatapos ng paglusob niya sa Kuwait. Si George Bush bilang presidente ng Amerika ay nagpasa siya ng resolusyon sa United Nations upang magkaisa na kanilang lusubin din ang Kuwait at bawiin ang langis na kinuha ni Saddam Hussein. At mga kapatid, lumusob ang United Nations, mga sundalo. At nung nandun na sila sa bakbakan, si Saddam Hussein ay walang nagawa dahil sa napakalakas na superpowers. Ang ginawa niya, dahil sa galit na galit ito, ay kanyang sinunog ang mga oil wells. Ito po ay nabibilang sa 700 oil wells. 700 oil wells sa dako ng Kuwait at nagkaroon po ng sunog. Malaki pong sunog ang nangyari at ito po ay umabot sa 3 buwan at mahigit na sunog. At pumunta po roon ang mga firefighters upang apulahin ang apoy. Subalit hindi nila basta-basta itong maapula dahil napakainit po doon. Intense fire na tinatawag na umaabot sa 2,000 degrees. Hindi basta-basta nakakalapit sila. Kinakailangan na magbuhos muna sila ng tubig sa kanilang katawan at ganun din sa kanilang mga fire trucks na nilang
buhusan ng tubig upang hindi ito basta-bastang malusaw dahil sa init. At yun po ang ginawa nila. Sa ating Bible prophecy, yung salita ng Diyos, sinasabi na ang smoke of a great furnace, ayun po, nung sinalaban na ito ng apoy, ito po ay nagmistulang pugon ng apoy na napakalaki, mga kapatid. At yung kanyang usok ay pumailan lang, ay natakpan ang sinag ng araw at hindi po ito nakakaabot dun sa lupa sa dako ng Kuwait. Kaya ganun ang nangyari, mga kapatid. Kaya nagmistulang gabi ang lugar ng Kuwait. Basahin po natin dito sa Revelation chapter 9 verses 3, 7, and 8 and 9 ng King James Version. Sinasabi dito, "And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power." Sa 7, "And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men." Sa 9, sa 8, "And they had hair as the hair of women, and their teeth was as the teeth of lions." Sa 9, "And they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle." Si Apostle John, nakita niya sa kanyang vision way back 2,000 years ago ang pangyayaring ito na sinasabi ang locust ay parabagang horses na handang lumaban sa gera. At ang ginamit ng panahon ng paglusob ng mga United Nations sa Kuwait ay ang kanilang dala-dala ay yung mga helicopters, mga fighter jets, mga kapatid. Ito kaya yung nakita ni John sa kanyang vision na yung sinasabi niya na yung itsura ng locust ay yun na yung helicopters at jets ngayon. Kahit yung tunog ng helicopters at tunog ng jets kung ito po ay pinaandar. At yung helicopters sa military ay kanilang pinipintahan ng kung ano-anong design, at yung nakikita natin dito sa ating screen na ito po ay pinta na merong mata, dalawang mata, at meron din bunganga. So ganun po ang nakita ni John sa kanyang vision. At sinasabi yung kanilang mga faces ay kagaya ng mga faces ng mga tao. Dahil yung mga tao na nakasakay doon sa helicopters ay makikita mo yung piloto, at mga pasahero na sila ay mga tao. Kaya mukhang tao ang nandun sa locust na yun, mga kapatid. Sa atin, ngayon, ang mga nakasakay doon ng mga tao sa helicopter. At ang kanilang buhok, meron silang mahahabang buhok na kagaya ng mga kababaihan. Alam niyo, mga kapatid, sa sundalo, sa mga kasundaluhan, pag sila ay nasa combat zone, wala na silang panahon upang magpagupit ng kanilang mga buhok. Kung kaya't humahaba ito hanggang sa kanilang matapos ang kanilang misyon, saka lang ito nagpapagupit. Kaya ganoon po ang nakita ni Apostle John. At ang kanilang mga ngipin ay parang ngipin katulad ng lion. Sinasabi rito. Dahil alam nyo baga na ang lion, ito ay symbol ng Great Britain.
dahil ang Great Britain, ito po ay nagsasalita ng English language. Alam niyo ba, ang sinasabi rito, sa teeth of lion, ang bunganga, pag ito po ay salita ng lion, ito po ay salita ng Great Britain na kung saan English language. Kaya ang mga pumunta roon, ang mga umatake roon, ang mga sumaklolo doon sa lugar ng Kuwait, mga United Nations, ay galing sa iba't ibang dako ng mundo, galing sa iba't ibang nasyon na kung saan magkakaiba ang salita, at ang ginamit na salita rito ay ang English language. Kung kaya't ang teeth as lions, ang naging language nila doon ay English lahat. So yun po ang ibig sabihin. Basahin po natin dito sa Revelation chapter 9 verse 11. Sinasabi rito, "And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue had his name Apollyon." Sa ating dictionary, makikita natin ang ibig sabihin ng Abaddon, meaning destroyer. Ang Apollyon, meaning destroyer. So, iisa ang ibig sabihin. At ang pangalan, Saddam, ito po sa Arabic word ay destroyer. Yun po ang ibig sabihin. Meron pong German na post dito na kung saan sa news na ang pangalan ng newspaper na ito ay the German Tribune. Ito po ay published noong March 10, 1991. Sinasabi po rito ng reporter ng Tribune na ito ay Saddam as destroyer. Sinasabi niya, si Saddam ay destroyer. In 1997 naman, the Jerusalem Post, ang family po ni Saddam sa Baghdad, ay sinabi na ang ina ni Saddam ay naka-experience ng horrible pregnancy, kakilakilabot na pagbubuntis dahil kay Saddam. So, ang kanyang experience ay nahirapan siya masyado dahil malikot masyado itong si Saddam sa kanyang sinapupunan. Nasasaktan siya. Nahihirapan siyang sobra. So, ang ginawa niya ay pumunta siya sa doktor upang magpatingin. At ang nangyari, sinabi sa kanya ng doktor na kinakailangan siya ay ma-abort, ilalaglag. Pero hindi po pumayag ang kanyang nanay. Bagkus ang ginawa niya, lumipat siya ng ibang hospital at naghanap siya ng mas magaling pa mga doktor upang ito ay maalagaan. At hindi nga nagkamali dahil nakasumpong siya ng mga doktor na mga Hudyo. At mga Hudyo na ito ay inalagaan siya mabuti. Inalagahan siya maging si Saddam na kanyang pinagbubuntis hanggang sa ito po ay maipanganak. Kaya nung ipinanganak si Saddam ay pinangalanan siyang Saddam dahil siya ang destroyer. Sa Biblia, sinasabi sa atin na ang destroyer ang siyang magsisindi ng apoy sa bottomless pit at ganun din ang kanyang puso ay pumailalang kung kaya't natakpan niya ang sinag ng araw at ang lugar na yon ay naging madilim at parang gabi. Ganon po ang nangyari. Kaya yun po ang nangyari. The sun and air were darkened by reason of the smoke of the pit. Yan po nangyari ang fifth trumpet na pinatunog ng anghel. Ito po ay naganap noong 1990 hanggang 1991. Magmula sa 5
first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, fifth trumpet. Kaya ito po ay nangyari na, naganap na po. Ang lahat ng trumpet sa ating prophecy sa Bible, sa Book of Revelation ay 7. Meron pong 2 pang natitira na hindi pa pinatunog ng trompeta. Ang 6 trumpet at ang 7 trumpet. At ang 6, mga kapatid, ito po ay naglalarawan sa gera na magaganap sa Euphrates River, at ang 1/3 ng mga tao ay mamamatay sa gerang ito. At mga kapatid, alam nyo ba, anytime ito po ay mangyayari. So, mga kapatid, habang may panahon pa, kayo po ay magsisi sa inyong mga kasalanan. Kayo po ay hanapin nyo po ang kaharian ng Diyos upang sa ganun kayo po ay maligtas sa gerang ito. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lamang at God bless you.